Tatay Digong, mga sangkay, o former President Rodrigo Duterte, mabubulok na ba sa kulungan doon sa ICC? Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At ito, gusto ko lamang pag-usapan itong panibagong ginawa ngayon ng ICC kay PRRD. Marami po kasi ang nagsasabi na wala na, mabubulok na daw po doon si Tatay Digong o si Duterte. Mga sangkay, hindi na daw po makakalabas doon. At kahit pa daw maupo si VP Sara as president, wala na rin po talaga magagawa. Well, ano nga ba talaga, mga sangkay? Ano ang bagong update ngayon? Eto, pag-usapan po natin. Bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Ayan, 1.57 million subscribers na. So, makikita nyo po ngayon guys yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito pag-usapan po natin. May balita kasi, no? Ito. ICC tinabla ang jurisdiction challenge ni Digong. So ano ba ang nangyari dyan mga sangkay? Tinanggihan ng International Criminal Court ang hamon na jurisdiksyon na inihain ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, kahit ako mga sangkay, na ano ko dito na napapaisip, ano ba talaga, tama ba ang ginawa ng ICC? Wala ba talaga silang jurisdiction dito sa Pilipinas na damputin si Tatay Digong or mayroon talaga? Ngayon, eto mga sangkay, nagsalita na po yung ICC. Tingnan po natin. Eto. Alam nyo itong si Tatay Digong, kung akong tatanungin, this is my own opinion. Ako, solid pro-government ako mga sangkay. And marami din po yung, kumbaga, kahalintulad yung sa akin yung opinion. Kasi, matanda na po si Tatay Digong. For me, dapat dito na lamang po talaga siya kumbaga, dinggin yung kaso. Dito na lang gisahin yung kaso. Kaso nga lang, ang pinoproblema din naman ng iba dyan, baka daw makalusot lang. No? Pero ngayon, mga sangkay, tingnan po natin. Sabi dito, tinanggihan ng International Criminal Court ang hamon na jurisdiksyon na inihain ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Duterte ay kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands at nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay sa nangyari dito sa Pilipinas na pagkalampag sa mga pinagbabawal na pulburon. Sa 32 na pahinang desisyon inilabas noong October 23, pinagtibay ng ICC Pretrial Chamber 1 na may kapangyarihan itong ipagpatuloy ang kaso laban kay Duterte. Kasi ang challenge nila dyan, hindi na daw dapat ipagpatuloy yung trial sa kaso ni PRRD dahil wala naman daw talagang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas since kumalas na po ang ating bansa nung panahon ni Tatay Digong sa ICC. Diba mga sangkay? Naalala ko rin yan Noon pinagtatanggol ko yan. Pero ngayon, mga sangkay, ewan ko, nalilito din ako. Ano ba talaga? Ngayon, ayon sa korte, may jurisdiksyon pa rin ang ICC sa mga krimen na umano'y ginagawa sa Pilipinas habang ito ay kasapi pa ng Rome Statute. Tinanggihan din ng korte ang hiling, ng depensa na ipagpaliban ng desisyon habang hinihintay ang pagsusuri sa kanya sa kakayahan ni Duterte na makibahagi sa pretrial proceedings. So, ayan. So, puro bagsak, no? Mga sangkay, parang walang tagumpay dito sila PRRD. Kaya may mga tao, mga sangkay na lose hope na po talaga. Parang wala nang pag-asa. Talagang parang, ano ba tawag dyan? Forever na po si PRRD doon sa The Hague. The chamber finds that the court can exercise its jurisdiction in the present case over the crimes alleged against Mr. Duterte that were committed on the territory of the Philippines while it was a state party. So ito po mga sangkay ang sinabi ng ICC.
Sa hamon ng depensa ni Duterte, iginiit nito sa pamumuno ni abogado or attorney Nicholas Kaufman na hindi natugunan ang mga kondisyon para sa jurisdiksyon ng ICC nang aprubahan ng pre-trial chamber ang investigasyon noong Setyembre 2021. Dahil umalis na ang Pilipinas, o nga mga sangkay, lagi po nilang sinasabi, wala na, hindi na kami membro ng ano. Diba? Para, kumbaga yun po yung palusot nila mga sangkay. Ayan po, Rome Statute noong March 2019. Ipinaliwanag naman ng korte na nagsimula umano ang preliminary examination ng ICC noong February 8, 2018 bago pa man magpasa ng withdrawal notice ang Pilipinas mula sa ito mga sangkaya. Sabi dito, klaruhin natin, ito yung paliwanag ng ICC. Kasi ang ano dito ng depensa ng PRRD, hindi na tayo kasali. Kumalas na tayo sa ICC. Pero mga sangkay, sabi dito, pinaliwanag daw ng korte na nagsimula na daw po yung preliminary examination ang ICC noong February 8, 2018. Bago pa daw po magpasa ng withdrawal ang Pilipinas sa ICC. So, paano yan? Yan o. March 17, 2018 nagpasa eh. Pero February 8, nag-start na po yung preliminary examination. So, mayroon pa daw silang jurisdiction dito. Yan kasi ang inilalaban po nila PRRD na wala na daw pong jurisdiction, bakit kailangan pang hulihin mga sangkay. Pero ang reason naman dito ng ICC, bago kayo kumalas, nag-start na kami. So, tuloy ito kahit kumalas na yung Pilipinas. Dahil dito, sinabi ng korte na ang jurisdiction ay nananatili alinsunod sa Artikulo 127 ng statute na naglalayong pigilan ang mga bansa na umiwas sa pananagutan sa pamamagitan ng pag-atras mula sa kasunduan. Matatandaang inaresto si Duterte noong March 11, 2025 sa kanyang pagdating mula sa Hong Kong alinsunod sa warrant of arrest ng ICC at dinala sa Netherlands para sa paglilitis. Ngayon mga sangkay, yan po yung kumbaga bad news po ito kay PRRD. Ewan ko, tingin nyo ba makakalaya pa si Tatay Digong dito? Mga sangkay sa mga nangyayari, mukhang mukhang malabo po eh. Wala po talagang positive na nakikita tayo dito, no? Well, alam niyo hindi mangyayari to kung hindi po siya nagnangak laban po kay PBBM eh. Dapat ang gusto kasi nila mangyari, yung mga nasa likod kay PRRD, bumalik ang mga Duterte para sila na naman po ang maghari sa Pilipinas at yung mga sakim sa pwesto, balik ulit. Kaso nga lang mga sangkay, hindi naman galong kadali yun. So, ginamit nila si PRRD. Tinulak-tulak nila sa stage hanggang sa napahamak po si PRRD. At ngayon, mga sangkay, pinabayaan ni BBM sa ICC. Kasi at that time, pwedeng harangin po yun ni PBBM. Imposibleng hindi niya maharang yun. Kayang-kaya. Kaya niyang sabihin na stop, diba? Kaya niyang sabihin stop. Kaya nga lang mga sangkay, paano niya gagawin yun kung tinitira siya ng tinitira, diba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Tingin niyo ba makakalaya pa dito si Tatay Digong? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.